Bakit ko po yan gusto liwanagin? Ito, ishare ko lang. Nung ako po ay estudyante pa ni Bradelli, tinuro sa amin ni Bradelli yan eh. Si Jesus Christ, magbibigay ng maluwalhating katawan. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ na mayroong maluwalhating katawan. Sabi ni Bradelli, ang katawan ni Jesus Christ ay lalaki. Kaya yung mga babae, pagdating ni Jesus Christ, gagawin niyang mga lalaki. Wala ikang babaeng makakarating sa langit. Para ikay makarating sa langit, ikaw kapatid na babae, papalitan ka ni Jesus Christ ng katawang lalaki. Kaya si Sister Luz, yung kasama kong babaeng tagabasa, sabi ni Brother Eli, dito sa lupa, siya si Sister Luz. Pagdating sa langit, magiging Lucio na siya ron. At nung aking pag-aralan po yun, nung wala na ako sa MCGI, sabi ko, at kaya ako si Brad Eli, ayaw na may babae sa langit. Brother Eli, sa langit po ba may lalaki at babae pa rin pagkatapos dito sa lupa? Pagka sa langit na, wala nang ano ron. Iisa na lang dun eh. Brother Joseph. Magkakapare-pareho na ron. Kasi lahat ng maliligtas, bibigyan ng katawang gaya ng katawan ni Kristo. Basahin natin ang Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayun. Magiging kagaya ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ang ating ang katawan natin. Kaya magkakapare-pareho, Brother Joseph. Wala nang babae. Kung ba sa panahon na yan, binago na ni Kristo, may babae pa raw ba doon? Iaayon sa kanyang katawan eh. Ayon sa kanyang katawan, lalaki po, si Kristo. Ibig Nung sabihin, siya'y magbuhay na maguli, yung anyo niya na yon, sa kanyang pagkabuhay na maguli, yun na magiging anyo ng maliligtas. ibig sabihin po, Brad Eli, puro anyong lalaki yung mga immortal? Basta ang sabi sa Biblia, anyo ni Kristo eh. Kung ano ba anyo ni Kristo? Kung ano yung anyo ni Kristo, yun ang anyo mo. Ay, yun. Puro, ganun po pala. So, pag nag-immortal na, puro lalaki na. Ang kahalubilo na lang, ang may mga babae na lang, yung mga mortal. Anyo na, kaanyo na ni Kristo pagka binago na, kaanyo ka na ni Kristo. Kalarawan mo na si Kristo. 8:29 ng Roma. Na kahit ano po ang nangyari sa aking buhay, lalo po nang ako'y umalis na sa samahan, hindi kasi nila nagustuhan yung aking pag-alis doon. Ganun po kasi pagkakulto ang nasamahan. Kaya kung meron kayo yung mga kakilala na parang nahihikayat pang sumama sa ang dating daan, MCGI, sabihan nyo, kung mahal ninyo, pamilya ninyo, huwag kayong sasama doon. Kasi talagang tatamaan ng pamilya. Talagang masisira ang pamilya pagka ikaw po'y napasama sa kulto at aalis ka. Yun po mga kapatid, nasa libro po yun. Kung ano po yung pinagdaanan ko. Ngayon, bakit po ako mga kapatid hanggang ngayon? Kahit na may mga pinagdaanan sa buhay, ito pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Kasi ito nga pong rapture, malinaw sa isip ko yan, na yan mangyayari at mangyayari. Amen! Ngayon, ito pa ang gagawin ni Jesus Christ. Pag siya'y dumating sa rapture, ang ating mga katawang ito, na may kahinaan, may kasiraan, may kamatayan, papalitan niya. Anong klaseng katawan ang ipagkakaloob? Katawang walang kasiraan, katawang walang kamatayan. Ngayon, ang issue ganito mga kapatid. Kung ikaw ay babae na sumasampalataya kay Kristo, pag dumating si Kristo at bibigyan ka ng glorified body, ang tanong, babae ka pa rin ba?
babaeng sumasampalataya, dumating si Kristo para sa rapture, bibigyan ng glorified body yung babae. Ang tanong, babae pa rin ba siya? Ano ang sagot? Teka, ganito. Yung mga babae muna. Malaman ko lang sa inyo. Kung dumating si Jesus Christ, at dahil kayo sumasampalataya, kayo bibigyan ng glorified body, ang tanong ko sa inyo, babae pa rin ba kayo? Sino po ang may sabing babae pa rin? Taas ang kanang kamay. Sino naman po yung nagsasabing hindi na siya babae pag binigyan ng maluwalhating katawan? Taas po ang kanang kamay. Wala ho nagtataas. Bakit ko po yan gusto liwanagin? Ito, ishare ko lang. Nung ako po ay estudyante pa ni Bradley, tinuro sa amin ni Bradley yan eh. Si Jesus Christ, magbibigay ng maluwalhating katawan. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ na mayroong maluwalhating katawan. Sabi ni Bradley, ang katawan ni Jesus Christ ay lalaki. Kaya yung mga babae, pagdating ni Jesus Christ, gagawin niyang mga lalaki. Wala ikang babaeng makakarating sa langit. Para ikay makarating sa langit, ikaw kapatid na babae, papalitan ka ni Jesus Christ ng katawang lalaki. Kaya si Sister Luz, yung kasama kong babaeng tagabasa, sabi ni Brother Eli, dito sa lupa, siya si Sister Luz. Pagdating sa langit, magiging Lucio na siya ron. At nung aking pag-aralan po yun, nung wala na ako sa MCGI, sabi ko, at kaya ako si Brad Eli, ayaw na may babae sa langit. Nag-iisip lang ako, wala akong sinasabi ha. Ba't ka ako yung langit na alam ni Brad Eli, puro lalaki doon? Ayaw niyang may makasamang babae sa langit. Sabi ko sa sarili ko, magulo ang langit ni Bradley. Kasi kako ganito, si Maria, ang ina ng Panginoong Hesus, yung nagdalang tao sa kanya, may sa langit, hanapin mo si Maria, di mo makikita, naging Mario na. Alam nyo, mga kapatid, si Bradley, kung ipakilala nung araw, the only sensible preacher in our time. Ganon siya ipakilala, the only sensible. Tapos nung pag-aralo ko yung mga turo, ano ka ako sensible sa turo na ito na yung babae sa lupa, may gagawing lalaki sa langit. Samantalang yung mga babaeng miyembro sa MCGI, alam nyo mga pinagbawal ni Brad Eli, bawal magputol ng buhok. Kahit split ends. Magpahaba ng magpahaba, kusa namang hihinto. Sabi ni Brad Eli. Tapos, bawal magsuot ng alahas para maligtas. Bawal mag-lipstick, bawal mag-makeup. May lahat yun ginawa ng mga babaeng na naniwala sa turo na yon. Nag-comply. Tapos, ngayong maliligtas na, gagawin naman palang mga lalaki sa langit. Mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ, lahat ng mga sumasampalataya, bibigyan niya ng maluwalhating katawan. Kung ikaw ay babae, pagkakalooban ka ng maluwalhating katawan bilang isang babae. Amen. Hindi naman mapuputol, mawawala ang ating identity. Amen. Para kay Brad Eli, lahat gagawin ng mga lalaki. Walang ganun. Sa aklat ng buhay, pag sumampalataya tayo, isusulat ang ating pangalan. Amen. May mga sumampalatayang babae. Ang nakasulat na pangalan, babae. Amen. Nandiyan si Maria Magdalena. Di ba? Nandun yung isa pang Maria, yung kapatid ni Lazaro. Yung Marta. Amen.
Yun ang gusto ko pong maintindihan natin. Sakali po na yung mga dati kong kasama'y masalubong ninyo at mapag-usapan niyang tungkol sa walang babae sa langit, ay kaya nyo nang ipaliwanag. Nagkakaintindihan po? O ngayon, yung katawang maluwalhati na yan, na walang kamatayan, ano yung kapasidad niyan? Ano yung kakayahan? Salamat. Nung katawang maluwalhati, basahin natin ang Lucas 24:39-43, mga kapatid. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Nang siya po'y mabuhay na mag-uli, nagpakita siya sa mga alagad niya. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Mga kapatid, nakikinig. Nagpakita sa mga alagad. Sarado nga yung bintana, yung pintuan. Siya po'y lumulusot Lumilito sa kalagitnaan ng kanyang mga nagtitipong alagad. Ngayon, sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa, ako rin nga. Kasi may butas May marka ng butas ng pako. Tama po. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Mga kapatid, yung glorified body, pwede ho bang mahipo? Pwede ho bang mahawakan? Bakit? Kasi merong laman at buto. Yung glorified body, maluwalhating katawan ni Jesus Christ, nang siya'y mabuhay na maguli mula sa mga patay, pinahawakan niya sa kanyang mga alagad. Kasi nung umpisa, yung mga alagad ang iniisip, siya'y multo, siya'y espirito. Sabi ng Panginoon, ang isang espirito, walang laman at buto. Nagaya ng inyong nakikita na nasa akin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang glorified body, may laman, may buto. Walang dugo. Ulitin ko po. Glorified body, flesh and bones. No blood. Bakit po? Kasi ang katawan nating ito, kaya nabubuhay dahil sa dugo. Tama po. Merong itinakbo sa ospital. Ba't namatay? Naubusan ng dugo. Tama pa. Meron na bang naoperahan sa ospital? Namatay. Bakit? Nalason ang dugo. Ang buhay ng katawang ito, dahil sa dugo. Nakasalalay sa dugo. Yung katawang maluwalhati, ang buhay nun, hindi na po nakasalalay sa dugo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus Christ, nagpakita sa mga alagad, nahawakan siya, nahipo siya. Di ba si Tomas, hindi po siya? Di ba sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala, malibang siya aking makita. To see is to believe. Eto na. Nagkaharap na po ang Panginoon at si Tomas. Nung mahawakan na at mahipo ni Tomas, sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko! Sabi naman ng iba, nagulat si Tomas. Kaya mali ang sinabi. Hindi sila naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesucristo. Hindi ka dapat pagtiwalaan si Tomas. Kasi yan ay apostol na nagulat. May nakausap po akong gano'n ang paniniwala. Si Tomas daw nagulat. Sabi ko sa kanya, Tol, dahil baka ako nagulat mali na sinabi. Oo daw. Eto ka ako, sagutin mo ako. Sabi ka ako ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Dalawa sinabi niya diyan kako, Tol. Mali ba ka ako yung sinabing Panginoon? Tama daw. Di mali ka ako yung sinasabi mo sa akin. Kahit nagulat pa, tama yung sinabing Panginoon ko. Amen. Yung kako sumunod, Diyos ko. Mali ba ako yon? Hindi na ho sumagot Kahit ako tanggapin ko na nagulat siya, hindi ko matatanggap na mali sinabi.
Kasi yung sinabing Panginoon ko, check, okay sa'yo. But yung Diyos ko, X. Di ka ko pwedeng tama yung unang sinabi, mali yung kasunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.